Yun mga kataba, luto naman tayo ng ginataang kalabasa at sitaw. So unang step natin, igisa natin yung baboy. Kailangan to toasted na toasted para masarap, medyo may crunchy. Maganda kasi na crispy yung baboy eh. Sunod natin yung ginger at saka yung onion. So dahil wala akong garlic, di na ako gumamit ng garlic. Okay lang naman yan, pambahay lang. Crushed pepper yan, dinagdagan ko na ng crushed pepper. Tapos sunod na natin yung salt. Tansyahin mo na lang kung ano sa panlasa mo. Tapos yan, lagyan mo na yung gulay, kalabasa natin at saka yung sitaw. Manamis-namis na yan eh, kaya hindi na ako naglalagay ng asukal pag nagagata. Yan, takpan natin, pakuluin muna natin. So madalas na ginagawa ko talaga yan, ginigisa ko lang talaga yan. Pinapalambot ko muna yung pumpkin tsaka yung gulay, ay yung sitaw. So lagyan na natin ng chicken base. Ayan lang yung pampalasa natin. Minsan bihira na rin ako gumamit ng bechin at saka ng ng mga cubes eh. So halo-haloin lang natin yan. Yan ang mga diskarte naman dyan eh. Saka mo na ilagay yung coconut milk. So gumamit lang ako ng ng coconut milk, fresh yan, pero yung huling gata lang. Kasi gusto ko sa gulay yung ginisa lang siya eh. Tapos ilalagay mo na yung huling gata para ayun na yung pinakasabaw niya. Hindi na ako nagdadagdag ng tubig o ano man. Pakuluan mo lang ng pakuluan hanggang lumambot yan. Pag lumambot yan, okay na yan. Sapat na ang lasa niyan. Sige lang, ulit-ulitin mo lang hanggang maluto yan. Garantisado ako dyan, masarap yan. Ay nako, sigurado patay na naman ang baho rice nito. Kaya tayo lalo lumalaki. Okay, kita nyo naman yan. Salamat po, hanggang sa muli. Paalam.